Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong si Harry Roque, saka si Speaker Martin, no? Kasi po meron pong balita sa Presidential Communication Office na tiyak tuluyan ng magpo-full-blown anti-Marcos itong si Roque. Babalik po siya doon sa dati niyang kalagayan dati, no? Anti-Marcos naman talaga 'yan, no? Kung maalala nyo, during that debate ng mga lumalaban ng senator diyan sa SMNI, yung bangayan nila ni sino yun? Si Attorney Espiritu, si Luke Espiritu, yung binara niya si Gadon, tapos sumabat si Roque. Naalala niyo yon, di ba? Anong sabi ni Luke Espiritu? Hindi siya makapaniwala na dati ka namang anti-Marcos. Ngayon, nasa senatorial ka lang ni Marcos. Sabi niya, bibigyan ka ng pwesto. Ngayon, you're singing hallelujah. O ngayon, Harry Roque is singing a different tune. Hindi na po hallelujah, no? Kumbaga, sa tingin niya, I will survive. Pero bago po ang lahat, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga video, sa mga nagsishare ng kanilang blessings through super chat, super stickers during our video premieres, and super thanks dun po sa mga nagre-replay ng ating mga videos. No, oo nga po pala, no? Wala po tayong tulog. Puyat-puyat po tayo dahil alas 12:30 ng umaga dito, February 12. Lumilindol po. 4.8 magnitude po. Doon po ang epicenter dyan sa may Target. Doon sa kabilang city naabot kami. Tapos dami aftershocks hanggang alas 7 ng umaga. Hindi na kami nakatulog, kaya ang ginawa ko na lang, nanonood din po ako ng mga video ng mga PBBM, mga pro-admin vloggers. Hindi po PBBM vloggers, ha. Hindi ko po sila sinasabing mga PBBM vloggers, kundi mga pro-admin vloggers. Sinusuplak yung mga vlogger na tulad ni yung may 2 million kaso at iba pa, no? Dapat lang talaga silang suplakin dahil alam nyo na, mga anti-Marcoses. Lalo na po tong si Harry Roque. Balik na po siya as full-blown anti-Marcos. Malamang yan. Bakit? No, mamaya-maya. No? Kung maalala nyo, itong si Roque, talagang kung ano-ano na ang pinagsasabi sa ating Pangulong Marcos. Kasi damay na po ang Pangulo dahil kay Speaker Martin. Yun talagang binabanatan nila. Pero ngayon, eto na, no? Meron po siyang vlog dyan sa kanyang YouTube o sa Facebook, mapapanood ninyo, na binabatikos niya ang Pangulo dahil daw po bumaliktad na. Bumalentong na ang Pangulong Bongbong Marcos doon sa kanyang mga pinagsasabi before about ICC, about sa charter change, no, ng ating 1987 Constitution, at ganun din daw po sa, meron pa bang isa? Ano ba yung sinasabi niya? Nakalimutan ko po pero yung sa West Philippine Sea, yung sa China. Di ba? Malata mo na pagdating sa China, talagang protektado nila ang China. Hindi ko na po ilalaborate dito yung ano niya maigi kasi nababanas po ako. Talagang isipin ninyo, wala pang 2 taon ang presidensiya, ang administrasyong Marcos. Kumbaga, baby pa. Pero, hindi nila masabi, no? Maipamahagi sa ating mga kababayan yung mga magagandang ginagawa ng administrasyong ito. Bagkus, yung mga pangsariling interes ng mga amo nila tulad ng mga ito, si Pentaning na Prime Minister ni Baal, no, at yung mga anak ng mga bastusin.
Yun ang kanilang isinusulong. O bakit ko nasabi? O sinabi niya ICC, bumabalentong daw. Pero ano bang pinagsasabi ng Pangulo diyan? Ang ina-amplify nila yung sinasabing hindi tayo makikipag-cooperate. Tapos sasabihin, sinabi niya na yun daw Pangulo, nagsabi na under review kung babalik tayo sa ICC. Ina-amplify nila yung mga bagay na yun. Iba-iba daw po yung mga sinasabi ng mga gabinete ng gobyerno, the likes of DOJ at yung Solgen. Ano bang sinabi ng Pangulo? Kanino ba kayo makikinig? Ikaw Roque, kanino ka makikinig? Kay DOJ? Kay Solgen? At kung sino-sino pa? O doon sa Commander-in-Chief na siyang Pangulo ngayon? 'Di ba? Lahat naman 'yan, no? Hawak ng presidente. Gabinete nga sila eh. So, sino ang pinaka may last say? 'Di ba ang Pangulong Marcos? Ano ang sabi ng Pangulong Marcos dati? Nakulitan na sa'yo, ang kulit mo kasi Roque. Talakitok ka eh. No? Sobra mong dinedepensa ang amo mong si Duterte. No? Kayo ang opposition na eh. Dinaig nyo na ang mga Liberal Party, yung mga dilawang pengs. Tahimik nga sila eh. 'Di ba? Kung baga sa kanila, wait and see. Let them self-destruct. O ayan, nagsi-self-destruct kayo. No? Yung ano ng pananaw ng tao ngayon sa inyo, lalo na sa mga Duterte, kayo ang panira, kayo ang anay. Binigyan nga kayo ng chance eh. 'Di ba? 6 years. Naghari-hari itong si Pentaning, si Prime Minister ni Baal. Wala naman kaming sinasabi sa inyo. Sinuportahan nga namin kayo. Bakit kayo hindi kayo makasuporta sa gobyernong ito? Ilang beses nang sinabi ng Pangulo at yung last statement niya. Sabi niya, I will reiterate this for 100 times. For 100 times, Harry Roque. Bakit mo pa inuulit-ulit yung binabalikan yung sinabi ng Pangulo? Ba't hindi ka mag-stick doon sa last statement? Historian ka eh. Halata namang anti-Marcos ka, kumapit ka lang sa unit team dati. No? For your own personal gain. 'Di ba? Ulitin ko, anong sabi ng Pangulo? I will say it or I will reiterate for 100 times. Kaya niya sinabi sa kakulitan ninyo, kung pwede nga lang na lang kayong batok-batukan eh. Para magising kayo sa katotohanan na hindi siya papayag na makipag-cooperate ang gobyernong ito sa investigasyon ng ICC. 'Di ba? Because of jurisdiction. Pinoprotektahan naman ng amo mong si Pentaning. Bakit ka daldal ng daldal? No? Bakit ka bira ng bira? Ha? Ano pa? Ang sabi ng kapulisan, hindi namin naarestuhin si Duterte kung sakaling mag-warrant of arrest ang ICC. Bakit? We listen, we follow the order of the Commander-in-Chief. Ano pa ang gusto mo? Si Solgen ganun din. Ano ang sabi? Sige, mag-iso lang sila. But the implementation is different. Ano? Ang gusto mo pa, gumawa ng letter o memorandum o circular, whatever, para patunayan? Sobra ka namang makapag-demand. Sino ka ba? Who are you? Who are you? Tapos sinasabi nyo na paghuhulihin si Duterte, magkakagulo? Hindi magkagulo kayo, di ba? Maganda na lang yan para mabawasan ng mga pasaway sa Pilipinas. Di ba? Mga walang hiya kayo eh. Kayo ang sumisira, kayo ang anay eh. Matindi pa kayo sa dilaw talaga. Kayo dapat kasama nyo ang dilaw na mapunta sa mga burak. Mas masahol pa kayo sa burak eh. Mga kababayan at kaibigan, ano ba ang pinakamas masahol pa sa burak? Buwaya? Kayo ang makabagong buwaya, dinaig nyo na yung mga dilawan at pinks, yung mga LP. Di ba? Paano sasabihin niya? Kasi dami ng dilawan dyan sa gobyerno. Bakit nung panahon ni Duterte, dami ring dilawan, dami ring inchik. Di ba? Kayong gago. Di ba? Ano pa sinasabi niya? Yung sa Chacha daw, pabago-bago ng stand. Ano sabi ng Pangulo? Economic provision lang, gago. 'Di ba? Tinitwist mo eh. Sobra ka eh. Ulitin ko, who are you again? Mother F, 'di ba? Tapos sinasabi niya, isa sa mga source niya ay si Senadora Amy, si Tambalina. 'Di ba? Sino sumisira lalo sa administrasyon ng kapatid niya? Di yung mismong ate
Di ba? Akala ko ba protektahan, alagaan ang legasiya ng pangalan ng tatay mo? Yung pala, yung mismong tatay mo, wala na yon. Di ba? Ang tanong ba, tinuturing mo pang kapatid ang Pangulong Bongbong Marcos? Marcos yun, no? Tapos ang source ng information ni Roque, si Tambalina, malamang lahat ng mga sources ng mga Duterte Burak supporter ay galing kay Tambalina. Lalong-lalo dun sa mga kupal niyang direktor at mga iba pang mga Burak supporter. Di ba? Nakakaya talaga tong si Tambalina na ito. No? She's a disgrace to the Marcos last name. Tapos meron ka pang pasabi-sabing protektahan ang legasiya ng iyong ama. Protektado na ang legasiya ng iyong ama. Di doon ka na. Kung gusto mo, sumama ka na. Walang yaka. Pare-pareho kayong mga Duterte Burak supporter. O sa West Philippines o bakit? Kailangan magbago ng stand dyan. Pero ganun pa rin ang ating foreign policy, hindi nagbabago. Pero ang stand sa West Philippines Sea, atin yan. Meron tayong dapat ipatupad na international ruling that favors us. Yung 2016. Ano ginagawa nung amo mong inchik? Binubuli ang kapwa mo Pilipino? Hindi nyo nga makriticize O anong masasabi nyo ngayon sa bagong harassment nila? Ha? Hinaras nila na naman yung bagong dyan sa West Philippine Sea. Ha? Yung dangerous maneuvers ng kanilang Chinese militia vessel, meron po. Report po ng Philippine Coast Guard. Ano masasabi mo? Hindi, wala. Kundi, ang binabatikos nyo, yung ginagawang aksyon ng administrasyong ito para protektahan ng ating West Philippine Sea Exclusive Economic Zone. Diba? Makikita nyo Sino bang kumukumpas sa inyo? Tanong lang. Diba? Diba kasama ka rin nandun sa China dati? Yung nyo, yung aling maliit, nagpunta rin doon. Diba? Ngayon, lalo siyang magngingit-ngit. Bakit? Itong balita na to mga kababayan, ito na, magpo-full blown out na ito. Bakit? Ayan, tignan nyo. May bagong appointee, no? Sa Pag-ibig. Ha? Ano yan? New appointee, Maria Lourdes D. Doria Velarde, acting member of the Board of Trustees of the Home Development Fund, o yung Pag-ibig, representing the private employee sectors. Ngayon, sino yung nakalagay dyan na Vice Myla Arroque? Dito basahin natin yung sinulat ng PCO in small details. Okay? PBBM appoints Doria Velarde as acting member of Pag-ibig Board of Trustees. Acting member. President R. Marcos Jr. appointed Maria Lourdes D. Doria Velarde as acting member of the Board of Trustees of the Home Development Fund, representing the private employer sector. Doria Velarde pinalitan si Myla Arroque. Sino yan? The wife of former presidential spokesperson Harry Roque. Asawa ni Harry Roque. Tinanggal siya. Diyan sa Board of Trustees sa Pag-ibig. Di ba? Lalong magngingit-ngit itong talakitok na ito. Nandyan lang yung ni Miss Velarde. Hindi ko po alam kung may bahay yan ni yung si Pastor Velarde. Baka ka-last name lang, no? Wala po tayong insinuation dyan. Pero dito, makita nyo, tinanggal, pinalitan yung asawa ni Roque dyan sa Pag-ibig. Hindi ka kailangan dyan. Kasi ang asawa mo is fierce, no? Matalas ang dila sa pagkontra sa administrasyong ito. Matalas ang dila sa paninira sa administrasyong ito. Bakit ka pa uupo dyan? Sa akin, buti nga sa inyo. Diba? Wala na akong pakialam kung ano pang sabihin ni Roque. Talagang anti-Marcos naman talaga yan. No? Nagkunwari lang yan na sumali sa unit team. Siyempre, kampo ni Sara Duterte. Buti na lang, hindi nanalong senador. Baka naman, hindi nabigyan ng pwesto. Kaya, boom, kanet-kanet, tsugi. Mabuti naman, di po ako naawa sa kanila. Dahil sa talas ng dila niya na panay ang paninira sa ating gobyerno, sa ating speaker, ayan,
Alam nyo ba gusto niya na palitan na daw po ni Pangulong Bongbong Marcos yung kanyang pinsan na Speaker of the House? The question is, ano ang nagawang pagkakamali ni Speaker Martin Romualdez? Bakit pilit niyong tinitibag? Bakit? Bakit pilit niyong sinisira? Diba? Simula pa yan nung CIF ni Tamilmil O di kaya yung kay Gloria. Sinimulan niyo yan Diba? Bakit gusto niyo siyang patanggalin na Speaker of the House? Para may upo kayo, may sasuggest kayo ganito para kaalyado nyo at sisimulan yung i-impeach ang Pangulong BBM? Neck mo, Harry Roque. And who are you? Sino ka? No, gamitin natin yung sabi ni JPE. O nga pala, advance happy birthday kay JPE. Mag 100 years na po siya. No? Magpresidente ka muna, Harry Roque. Hindi ka nga manalong senador Saka disgraceful ka, biruin mo, yung party list mo sa Kongreso dati, tinanggal ka. Di ba? Kasi pang sariling interest lang ang alam mong kupal ka. Dami-daming magandang proyekto ng gobyerno. Ba't hindi nyo yan maibalita? Yun nga nila, SMNI nila mga kababayan. Buti na lang, suspendido. Pero yung mga balita pa rin nila, walang tungkol sa West Philippine Sea. Wala. Maski na yung training lang nung ating ano ba yun? Yung Coast Guard. Nagti-training yung BRP something ng 9 days. Hindi nila ma-cover. Wala talaga. May cover man sila siguro. Mga 2 seconds lang. Ayun na yun. Tangina. Mahalata nyo Di ba? Gago. Kaya yan. Sa akin, deserve yan. Deserve na matanggal yung kanyang misis dyan sa PhilHealth. Hindi siya kailangan dyan. Tama lang yan. Di ba? Kayo, mga kababayan, ano masasabi nyo dyan kay Roque, no? Biruin nyo. Panay ang bira kay Speaker. Dinadamay na si Pangulo. Tingnan nyo naman yung sinasagawang survey ng mga survey firms. Ang layo-layo ni Speaker Martin. Ayan ba? Yung magiging fierce competitor ng amo ninyong Tamilmil, si Sara? Di ba? Malakas naman pala yung amo nyo. Bakit nyo pilit na pinababagsak si Speaker? Di ba? Kung nagkamali kayo, hindi tatakbo yan ng presidente sa 2028, ano kayo? Dapat kayong pagsasampalin. Di ba? Hindi lang napagbigyan yung Tamilmil yung BP. No? Tapos nakakita pa ako mga kababayan nung kanyang interview. Parang sa interview na yun, no? Makita nyo sa News 5. Nandyan sa FB o kaya sa YouTube channel o sa TikTok ng TikTok o X account ng News 5. Nandun. Yung relationship niya kay Pangulo, okay naman daw. Tapos hindi pa daw sila nakakapag-usap nung pamilya niya about do sa sinabi nung pamilya niya kay Pangulong Bongbong Marcos. Makikita nyo naman. She's lying. Diba? Just like this. Pare-pareho sila. Pare-pareho ang kartada nila ng mga Duterte Burak supporter. Fake news. Liars. Mapag-imbento. Diba? Kasi bakit? Nahawaan ito Nahawaan itong buwakang ina nito Makita nyo, pati yung lagi siyang nabibigla. Yung reaction niya. Tuwing may question. Ganun ang reaction niya. Putang ina. Nakakaburat, no, mga kababayan. Pero it's so cringy. Sabi na natin yung word na yung gamitin na natin. It's so cringy and annoying. That biatch is pretending not even, na nakausap niya ang tatay niya. Biruin mo, tinuturing kang best friend ng Pangulo, tapos yung best friend mo, pinagmumura ng tatay mo, sinabihang bangag ng walang ebidensya. Tapos yung tatay niya naman ngayon, mga kababayan, sinasabi na, hindi na daw siya, wala na daw siya sa fentanyl. At least yun, merong reseta. Oo nga, may reseta ka. Tinanong ko na rin po yan sa mga pharmacist dito, kasi ang asawa ko pharmacist. Sabi niya, regulated yan. It should be, you have a prescription. But the question is, if you abuse it, dami nga dito na din yan Mga kabataan pa kasi overuse. Yung prescribed na dosage, hindi tinitake ng tama. Overuse. Ikaw, Duterte, inamin mo, in-overuse mo, di ano ka? Di ba? Tapos sasabihin niya, meron bang reseta yung cocaine yung shabu mo, PBBM? Di ba? Sinabihan kasi siya ni Pangulo na baka yung fentanyl.
O, ay, ang ibabanat mo, may resibo. Ang ilabas mo, yung ebidensya ng sinabi mo na nasa PIDEA si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi kung nandoon siya sa listahan na yon, malamang drug lord siya. Nasaan? Tapos manghihingi ka ng reseta ng cocaine? Gago! Sino namang matinong tao o doktor na magre-reseta ng cocaine? Tingnan nyo ang utak. Makapanira lang. Wala pa sa wisyaw. Hoy, tandang mangkanor na Prime Minister ni Baal. Tanga. Ang bobo ng sinabi mo. Sinong matinong doktor, lisensyado, ang ilalagay sa alanganin ang kanilang lisensya mag-issue ng reseta ng cocaine sa isang tao? Tanga! At sino namang parmasya ang tatanggap ng resetang ganun? Wala naman silang ganun. Bobo! Tangat-tangang pangulo. Paano naging pangulo yung gago na yan? Hinipe lang yan noong 2016 dahil nagsawa tayo sa mga dilaw. Yung pala, isa ring dilaw. Ang ina, mas lutang ka pa kay Lenlen eh. Ina. Hindi naintindihan ang pinagsasabi. Ang putya. Kami pagagaguhin mo. Tinanong ko na po yan. Ina. It's not about the yung reseta. It's not about the legality of that. It's about how you use it. If you overuse it and you become addicted to it, no? Overusing ka, therefore, addict ka. Gago. Bakit? Iginago mo yung dosage eh. Maski na may reseta ka, ginago mo ang dosage. Meaning you are addicted to it. O di addict. From the root word, addict. Addict. Tapos manghihingi ka ng reseta ng cocaine. Gago. Sige, magpakita ka sa akin na isang doktor nagreseta ng cocaine. Putang ina. Ang gago no, tanga-tangang pangulo, putang ina. Hindi na lang tumahimik eh. Pasensya naman po no, kung nakakapagsalita ng maganda. Ng hindi maganda, sorry, ng hindi maganda. Kakaasar kasi. Nababasa ko po kasi yung quote card. Sabi ko, anong klaseng pag-iisip yan? O diba? Kasi itong mga burak supporter na ito, tulad nitong si Roque, si Tambalina, at yung mga si Buakang Ina, yung mga minions nila, they're taking a cue from their Prime Minister of Baal, si Pentaning. Kaya mga napentaning na ang mga utak. O, di ba? Gali, o. Paano? They want to protect this guy who have a passion for what? Violence. Di ba? Pinagbumura yung mga world leaders. O, tapos takot na takot sa ICC. Kung hindi ka naman takot, bakit di nyo harapin? Di ba? O, ang tanong yan, pinunta nyo sa ICC, sige, punta tayo doon. Huwag nyo nang sabihin na Filipino citizen ako, may karapatan ako. Excuse nyo lang yan. Kung talagang matapang kayo at mapaglalaban ninyo, madidepend ninyo ang sarili nyo doon sa ICC, do so. Hindi. You are hiding under the saya of my president. Di ba? Sinasalang-alang ninyo eh. O yun po, mga kababayan, narinig nyo yun? Lumindol na naman. Alam nyo ba, since na nagsimula yan, bago magsimula yung 4.8, meron ng 25 small earthquakes, 1.3, 1.2, araw-araw po yan sa lugar namin. More than 100 quakes. Meron dito kasi malapit po kami sa fault line. Kakatakot. Parang yung sumasabog yung pinatubo nun. Di ba? O balik tayo dito. Di ba? O, matapang naman pala sila. Nananapak. Nagmumura. O ngayon, ICC lang pala. Nawala ng mga bayag ng mga kupal. Ang dumedepensa, itong mga katulad nito. O magkakagulo daw, makikipagpatayan. Kayo lang, wag yun nang idamay ang mga pulis. No? Ang mga kasundaluhan. Bayaan na lang natin sila, manood na lang tayo. O, sumama kayo ha. Kayong mga Duterte supporter, pag ganyan, huhulihin ng ICC si Digonggong ninyo. O makikipag-barilan daw siya, hindi daw siya pahuhuli ng buhay. Sabi rin nito, no, na isa ring fake news itong si Talakitok. O binara na siya dyan ni Panelo, fake news siya. Paniniwalaan pa ba natin ito? O ngayon, tinanggal ang misis niya sa Pag-ibig.
Bye-bye, buti nga sa'yo. Hindi ako naawa sa'yo, kupal ka kasi. No? Alam nyo itong mga burak supporter, mga kupal. No? Bakit ko masabi? Kasi, biruin ninyo, itong mga larawan na ito, no? Pasalamat po ulit ako kay Sir Benji Contreras kasi alam nyo naman, sinusubaybayan ko to, pinapalo ko po siya sa kanyang Facebook account. Kasi itong mga burak supporter ng Duterte, sinasabing epal tiko daw po si speaker. O, di ba sabi ko sa inyo, matatapik natin yan, si speaker. Itong mga Duterte burak supporter, sinasabihang epal daw siya. Epal daw, ang kapal ng mukha mo. Kasi yung mga donations nila, yung mga donations nila sa Davao, yung nasalanta ng matinding pag-ulan at pagguho ng lupa, nakapangalan daw po. Ayan o, tingnan nyo yung larawan. Office of the Speaker, Ferdinand Jim Romualdez. No? Epal tiko daw, epal daw po ang speaker kasi nilagay pa yung pangalan niya dyan. Nakakahiya naman kayo, di ba? So minamasama po nila yan mga kababayan. Ano nangyari? Di ba? Yun ngang si yung inyong si Sara Duterte, naglagay din ng ganyan. Di ba? Tingnan ninyo. Meron din. Office of the Vice President. Yung Dabawenyo, First Congressional District, Davao City. Sino yan? Di ba? Pulong. Ni Pulong. Sino yan? Di ba? Di ba epal tiko rin? Nilagay din ang pangalan. Ayan PPP. Pulong ni Pulong. Di ba? Donations din yan. Office of the Vice President. Lahat para sa Diyos, para sa bayan, pamilyang Pilipino. Di sana, kung ayaw nyo pala ng ganito, huwag kayong maglagay ng mga ganyang Dabawenyo, Pulong-Pulong, Office of the Vice President para talagang 100% na kayo ay hindi epal. Hindi lang kayo epal ngayon, kundi kupal pa. Nadagdagan pa kayong mga kupaloids kayo. Di ba? Tingnan nyo pa yan. Si Bongo. Yung bola. Bola lang kaya ibigay. Yung t-shirt. Ayan. Yung pagmumukha nung inyong Special Assistant to your Prime Minister of Baal. Di ba? Bakit hindi nyo mabatikos ito? Bakit si speaker lang? Pakita pa natin. Ayan, tignan nyo, tignan nyo. Bongo. Di ba? Epal lang. Nasaan dyan? Ayan, Di ba? Ang dami. Puro bongo. Bongo, may larawan pa niya. Tapos itong sakong tulong lang, sinasabihan yung epal, ang speaker, sino ngayon ang bumalik ang mga sinabi, kundi kayo. Tapos nagsabi pa, may pinakita pa doon yung babaeng palaging nagpa-fundraising, yung Inchik. Ninyo Inchik, nagpa-fundraising. Pinadalan daw siya nung, isang netizen na follower nila, yung laman daw ng sako na yan, ni speaker. Ano lang daw, kakaunti? Kakaunti ba yan? Tingnan nyo nga yung sako na yan. Tingnan nyo, full pack. Tapos sasabihin, 1 kilong bigas lang daw, saka ilang sardinas. Ano ba yan? Ang kakapal ng mukha. Ayan pa, si Bongo. Tingnan nyo. Nung sabihin, hindi Duterte yan. Special assistant yan dati ng inyong Prime Minister ni Baal. Di ba? Ano kayo ngayon? Sinong nakakahiya? Yun lang mga tulong pinagdidiskatahan ninyo. Ang tanungin nyo sa sarili nyo, ano ang naitulong nyo? Yun ang ipagmalaki ninyo. Yun ang ipakita nyo sa amin. Hindi yung tinitignan nyo, ini-stock ninyo yung mga social media account ng mga kakampi ni House Speaker Martin. Diba? Ngayon, binigyan kayo ng resibo, ano masasabi ninyo? Wala. Kupal kasi kayo Hindi lang kayo epal. Stalker pa kayo. Ano pa kayo? Kupaloids, no? Kaya nararapat lang talagang tawagin kayong Duterte Burak Supporters. Ayan po kayo, mahiya kayo. Kakapal ng mukha nyo, nagpa-fundraising, yung Inchik, yung babaeng Inchik, yung maepal din, papansin,
Nagpa-fundraising para daw sa biktima dun sa Davao. O, tapos yung namang director, inchik din. Yun din ang nag-post nung kay speaker, epal daw. O, yung director na inchik, no? Yung tuta ni ano, yung asong ulol ni Tambalina, biruin nyo, mga inchik ang bumabalahura sa speaker natin. Mga inchik ang bumabalahura sa ating presidente. Kita nyo, ang lakas ng impluensya ng mga inchik. Talagang nasakop po tayo ng inchik. Diba? Alam nyo naman siguro yung tinutukoy kong mga inchik na yun, yung sinabi ko. Diba? Mga last name, inchik. Oh, nagiging xenophobic na ako sa mga inchik na ito eh. No? Pero inyo yan. Okay sana kung yung inchik pro-Pilipino, pro-Pilipinas, tumutulong sa ating bansa. Hindi. Mga malicious, mga vicious pa ang atake, walang galang sa Pangulo. No? Lalo na yung sinasabi lang dinaliligong babae, yung maantot yun siguro. Ang antot nun, dinaliligong babae, walang hygiene. Sino kaya yun, no? Grabe ang bakabastusan sa Pangulo. Parang talagang nagmana dito kay Burak. Sige, patuloy nyo lang yung kabastusan ninyo. Malamang uunti-untiin kayo mademanda. Kasi alam nila na ang Marcos ay hindi pumapatol sa mga ganyan. Divine justice na lang, ika nga ni Madam Imelda Marcos. O ngayon, iiyak-iyak kayo ha. Pag kayo nakasuhan, ang sasabihin nyo, wala, kinocurtail, pinuputol, binabaliwala ang aming freedom of expression. Gago kayo palalo kayo. Sabi natin, ang freedom ay hindi absolute, laging may hangganan. No? Kung makabastos kayo, kung makapanira kayo, wagas. Kaya mag-antay-antay kayo pag dininig ng Diyos ang mga panalangin natin, mga kababayan. Malamang isa o dalawa o tatlo sila o lahat sila makasuhan na diyan. Mga hinayupak Di ba? Kayo po, mga kababayan, ano sa palagay ninyo? Itong si Roque, itong mga Duterte Burak supporter, no? Na mga kung ano-ano, bastos, yung sinasabi kay Speaker Martin na epal, sila naman, nabigyan natin sila ng resibo. Di ba? Hindi lang sila epal, mga kupal. Ano po ang inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.